Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, isa ang Pilipinas sa mga third world countries o mga bansang mataas ang poverty rate. Batay po sa 2024 Global Hunger Index, 67 ang ranggo ng Pilipinas mula sa 177 bansa na may mataas na tinatawag na hunger rate. Sa survey ng Social Weather Stations, sa unang quarter ng taon 2024, natuklasan na 14.2% o 3.5 milyon mga pamilyang Pilipino ang dumanas ng involuntary hunger. Tumaas ito sa hunger rate na 12.6% noong December 2023. Ibig sabihin ng involuntary hunger ay wala silang makain dahil walang pambili at walang access o walang mapagbilhan. Nakakalungkot at nakakabahala ang trahedyang ito, kapanalig. Ang katotohanan ito na napakasakit. 3.5 milyong Pilipinong pamilya ang nagugutom ngayong taong 2024. Pero ang nakakapanlumo ay pagbabahagi ni Agricultural Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na 3.6 bilyong piso na halaga ng bigas ang nasasayang o tinatapon lamang sa basurahan kada taon. Tinukoy ng kalihim ang pag-aaral na isinagawa ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na 9 na gramo ng bigas ang sinasayang ng bawat Pilipino kada araw. Nakakalungkot, kapanalig. Nabatid sa pag-aaral ng DOST na 255,000 metric tons o tonelada ng bigas ang natatapon at nasasayang nating mga Pilipino kada taon. Sinabi ng DA na ang kabuuang pangangailangan ng mahigit sa 100 milyong Pilipino kada araw ay 37,000 metric tons ng bigas. Sinabi pa ng Department of Agriculture na 1.6 bilyong piso sana ang magiging savings kada taon kung magagawa ng pamahalaan na kalahati ng 255,000 metrikong tonelada ng bigas ang nasasayang. Nangyayari ang pagkasayang o leftover na ito sa mga restaurants, hotels, canteens, eateries sa buong bansa. Uso kasi at patok ang Only Rice promo. Kaya kapanalig, lagi nating isip-isipin na ang bawat butil ng bigas ay napakahalaga. Upang matugunan ang problema ng culture of waste nating mga Pilipino, isinusulong ang half cup of rice bill sa Kongreso. Kapaloob sa panukalang batas ang kautusan sa mga restaurants, hotels, canteens, eateries na half cup of rice lamang ang isa-serve sa bawat customer. Sayang naman ang Only Rice promo. Kaya kapanalig, may sense ba ang proposal ng Department of Agriculture para matugunan ang laganap na kagutuman sa bansa? Iginit naman ng AGAP Party List na ang kakulangan ng supply ng bigas sa bansa ay resulta ng Executive Order 62 na binigyan ng go signal ang mga negosyante na mag-import ng unlimited na dami ng bigas na naging daan din upang hindi makontrol ang rice smuggling sa buong bansa. Pinuna din ng grupo ng mga magsasaka at mangingisda ang palpak na rice tariffication law na dapat magbibigay ng assistance para maging competitive ang mga magsasaka, ngunit pinabura nito ang importasyon. Opo, ang importasyon ng agri-products na siyang pumipilay sa lokal na produksyon ng mga magsasaka at mangingisda. Sa general audience ni Pope Francis sa paggunita ng World Environmental Day, pinuna ng Santo Papa ang nangyayaring culture of waste. Inihayag nito na the human person is in danger today, hence the urgent need for human ecology. And the peril is grave because the cause of the problem is not superficial but deeply rooted. It is not merely a question of economics, but of ethics and anthropology. Nevertheless, men and women are sacrificed to the idols of profit and consumption.
It is the culture of waste. Kapanalig dapat po nating isip-isipin. No? Ang pagsasayang ay hindi kalooban ng Diyos. Ito'y kasalanan. Dapat masino po tayo. Ano man ang biyayang binigay sa atin ng Panginoon ay maibahagi sa nakakarami. Lalong-lalo na ang mga nagugutom. 3.5 milyong Pilipino ang nagugutom. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.